tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mga kapuso, ganyan po kalaki ang sakop ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na tatawaging Bagyong Uwan. Ayon sa Pag-asa, nasa mahigit 1,000 kilometro ang lawak ng bagyo. Kaya nitong takpan ng halos buong Luzon at Visayas. Posible pa rin itong maging super typhoon kapag lumapit sa bansa. Ang iba pang update sa bagyo, tutukan dito sa Balitang Hali. Mainit na balita, umakyat na sa 188 ang nasawi dahil sa nagdaang bagyong Tino. Ayon sa Office of Civil Defense. Pinakamarami po sa nasawi sa Central Visayas. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit kay OCD spokesperson Junie Castillo, 140 sa mga namatay ang galing sa nasabing lugar. 33 naman sa mga biktima ay mula sa Negros Island region. Umakyat din sa 135 ang bilang ng mga nawawala, 79 sa Central Visayas at 56 sa Negros Island. Sa pinakahuling datos naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 2.2 milyong Pilipino ang naapektuhan dahil sa Bagyong Tino. Isa pang mainit na balita, ilang ralista ang sumugod sa tanggapan ng Ombudsman. Sigaw ng mga nagpoprotesta ang pagpapanagot sa nangyayaring katiwalian sa bansa. Mabagal daw kasi ang aksyon ng gobyerno. Kinalampag ng mga ralista ang gate ng Ombudsman. Ang ilan, sinubukan pang akyatin ito. Ang buong detalye, ihahatid namin maya-maya. Lumakas pa bilang severe tropical storm ang binabantayang bagyo sa Pacific Ocean. Ayon sa Pag-asa, taglay ng nasabing bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 100 kilometro kada oras. Huling namataan yan, 1,325 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Mamayang hating gabi o madaling araw bukas, inaasahang nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility ito bilang typhoon. Posible ring magkaroon ng rapid intensification o mabilis na paglakas ang bagyo habang tinatahak nito ang Philippine Sea hanggang sa ito'y maging super typhoon bago maglandfall sa Isabela Aurora area sa Lunes. Maaga nang naglabas ng abiso ang Pag-asa ukol sa posibleng ulan na ibubuhos ng Bagyong Uwan. Sa darating po na linggo, posible ang torrential rains o matitinding ulan sa Catanduanes. Intense rains naman sa Northern Samar, Eastern Samar, Sorsogon, Albay at Camarines provinces. Heavy rains o malalakas na ulan ang mararanasan sa Samar, Biliran, Leyte, Masbate, Quezon Province, Marinduque, Romblon, Aurora, Quirino, Isabela at Cagayan. Kung titignan naman natin ang rainfall forecast ng Metro Weather, posible ng ulanin dahil sa Bagyong Uwan ang ilang bahagi ng Bicol Region at Samar Island umpisa Sabado ng hating gabi. Umaga po ng linggo, asahan na rin ang ulan sa iba pang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Posible ang torrential rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Kasunod ng pagdedeklara ng State of National Calamity sa bansa, itinaas na ng Department of Health ang Code Blue Alert status sa lahat ng kanilang opisina at pasilidad. Ibig sabihin, may mga karagdagang health personnel na ipadadala sa evacuation centers at pansamantalang tinutuluyan ng mga sinalanta ng Bagyong Tino. Handa rin nilang ipamahagi ang mga gamot, medical supplies at mobile response teams para umalalay sa mga lokal na pamahalaan. Mas pabibilisin din ang koordinasyon sa emergency response sa pamamagitan ng kanilang Operations Center at Health Emergency Management staff. Handa naman daw ang Department of Social Welfare and Development na maghatid ng tulong sa mga pamilyang posibleng maapektuhan ng paparating na bagyo na tatawaging Uwan ngayong weekend. Ayon sa DSWD, mahigit 2 milyong family food packs ang nakahanda sa kanilang mga bodega sa buong bansa para sa mas mabilis na pamamahagi nito. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Budget and Management para sa agarang dagdag sa kanilang Quick Response Funds. Ang DILG naman, hinihikayat na ang mga lokal na pamahalaan na palikasin ngayong weekend ang mga nakatira sa high-risk areas o mga lugar na mas mataas na banta ang pagbaha at landslide. Buhay, ari-arian at kabuhayan ang nawala dahil sa malawakang pagbaha sa Cebu dulot ng Bagyong Tino. Kaya ang Cebu Provincial Government gustong paimbestigahan ang bilyong-bilyong pisong pondo na ibinuhos sa flood control projects ng lalawigan. Balitang hatid ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV.
Nabalot ng lungkot ang barangay Tamyaw sa bayan ng Compostela sa Cebu matapos masawi ang 12 tao roon dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino. Sa isang punerarya, nakahilira ang mga bangkay na pinaprocess. Naabutan ng GMA Regional TV si Dixie Kapuyan na humahagulhol at yakap ang kabaong. Sa loob nito, ang labi ng kanyang 18 anyos at bunsong anak na si Angel. Katabi nito ang kabaong ng asawa ng kapatid ni Angel na si Jonalyn. Ngayong buwan sana nakatakdang manganak si Jonalyn. Before ang trahedya, sir, napit sa dos, murag nagpahiwatik na yun ba? Ang kani silang duha magsigig, sabak na ako, katong laki ang tao ni anak siyang ama. Angel, ayaw ginig biya, kuyog na ako, Angel ha, ayaw biya si Alin, ug akong anak bantay. Pagkamatay nila, sir, na-rescue, nagtapat taon silang duha, sir. Kahapon natagpuan ang bangkay ng kanyang panganay na anak na si Kyle na asawa ni Jonalyn. Kaya't ganun na lang ang paghihinagpis ng ina. Nasa trabaho raw siya nang mangyari ang malawakang baha sa barangay. Ang pangalawang anak ni Dixie na si Ashley Chanel ang nag-iisang nakaligtas sa insidente. Kwento niya, umakyat sila sa isang bahay at akala nila ay ligtas na silang lahat. Nang rumagasa ang baha, natangay raw ang mga wing van at nahulog sila sa tubig. Pagkatagak na ako, di ba dyan ko kay ba mo lang mo istorya. Ako manghod ka mauyot ta to siya. Kay nakakupot makog baboy nga patay. Murag hiwal akong salbabida, makupta na unta na ako kung manghod pero nabuyaan ako. Kay nalumos ko, kay di ko kamaw lang. Swerte lang ko kay akong buhok na sangit sa dakong kawayan moong napataas ko. Makaingon ko sa kuno. Naiubang lapse siguro, sir, kay ni Evan. Before unta sa trahedya, wala man gi-announce daw nga to sir nga pabakwiton. Uy, dapat ba na magsirin wala? Sa kabuuan, nasa 25 individual ang nasawi sa bayan ng Compostela. Kabilang ang anak ni Betty Bataluna na si Olivia na nooy nagtatrabaho sa isang manukan. Nabunog siya na say kuan nga siyang naong yan samad akan kay siya samad. Sa barangay Tamyaw, halos na wipe out ang mga bahay. Inanod ang 3 wing van na dumagan sa mga bahay sa lugar. Nasaksihan din daw ng mga tao ang inanod ng mga residente na humihingi pa ng tulong. May isang tao na yumakap sa puno ng niyog. Nanay nang anod rin mga balay nang tabang nang langoy digto muna nga kinsa may nga mutabang sad nila nga maglisod sa may kilaw makain tubig. Ayon sa kapitan, may 12 tao pa ang pinaghahanap. Nagrekorida nami, nag-preemptive evacuation nami. In fact, usagalian ng nga missing ron diyan, istorya ginanamo nga bakwit na lang mo. Isa ang bahay ni Bugtay na tinangay ng baha. Nakaligtas ang kanyang pamilya, subalit nasawi ang kanyang mga kapatid at pamangkin. Paniwala niya, baka ligtas pa ang kanyang kamag-anak kung napasama ang lugar sa flood control project. Putol ra nila kay ang sumpay anito araman didto sa unahan. Masipti gid ang among bahay nga ri. Og nahuman pa. Nananawagan ng hustisya para sa mga namatay at sa lahat ng biktima ng baha si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Kailangang maimbestigahan kung saan napunta ang 26 billion pesos na pondo para sa flood control project sa iba't ibang parte ng probinsya ng Cebu simula 2022 hanggang ngayong taon, 2025. Ayon kay Baricuatro, ang matinding flash flood na kumitil sa mahigit 100 buhay at patuloy na paghahanap sa iba pa ay hindi lang dahil sa environment, kundi dahil na rin sa aniyay mga questionabling flood control projects. I started to ask the question, ano man na nahitabo ni nato karon ani ang flooding ba? Nga grabe ka yung massive ang flooding, unya flash flood, grabe, it's costing life. Kaning nahitabo karon na responsible sa mga previous nako ng previous administration diri sa probinsya. Ano ni? Maliban sa flood control project, gustong maimbestigahan ng gobernador ang kondisyon ng Central Cebu Protected Landscape kung saan makikita ang mga watershed area. Ang watershed area ang konektado sa malalaking sapa sa lusaran, papuntang Butuanon, Mananga at Kutkot, at sa mga sapa na papuntang Balamban, Asturias at Toledo City. Noong Miyerkules na pag-alaman ng Kapitolyo na matinding apektado rin ng pagbaha at landslide ang mga bayan ng Balamban, Asturias at Toledo City. Gusto niya ring mapaimbestigahan ang iba't ibang mga quarry operations sa lalawigan. Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Halos 918,000 na consumers ang wala pa ring kuryente sa ilang rehiyon sa bansa dahil sa bagyong Tino. Batay po yan sa datos ng National Electrification Administration as of 3 p.m. kahapon. Kabilang sa mga apektadong rehiyon ay Mimaropa, Western, Central at Eastern Visayas pati Caraga. Paglilinaw ng NEA, ito pa lang yung sakop ng mga electric cooperative at bukod pa sa private distribution utilities. 28 electric cooperatives pa ang nakararanas ng partial interruption. Ang DOE naman may binuong Task Force Tino na magmamonitor sa supply ng kuryente sa mga apektadong probinsya. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ngayong araw ang deadline para maayos sa mga naapektuhang transmission lines. Sa ibang balita, patong-patong na reklamo ang kinakaharap ng tatlong magkakaibigan sa Quezon City matapos mahulikam na nanakit at nanutok ng baril. Balitang hatid ni James Agustin. Bumaba mula sa minamanehong motorsiklo ang isang lalaki at saglit na pumasok sa kanyang bahay sa bahaging ito ng San Simon Street sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Maya-maya pa dumating ang ilang magkakaibigan na nakasakay sa dalawang motorsiklo. Paglabas ng lalaki, nilapitan siya ng magkakaibigan. Hanggang sa nauwi ito sa komprontasyon at pisikalan. Hindi pa rin natapos ang kaguluhan. Biglang naglabas ng mga baril ang dalawa sa magkakaibigan at itinutok ito sa lalaki. Mabilis na nakaresponde ang mga taga-barangay at operatiba ng Holy Spirit Police Station. Pagkatapos na ihatid ng complainant yung boyfriend ng pamangkin ng kinakasama niya, ilang sandali lang ho ay bumalik itong boyfriend ng pamangkin ng kinakasama niya. Kasama na ho yung mga kaibigan nito. Pagkatapos ho nung nagkaroon ng alitan, konfrontasyon, so doon na ho nagkainitan yung kabilang panig at doon na ho siya binunutan at tinutukan ng baril. Base po doon sa pagtanong-tanong natin doon sa complainant, ay ayaw po ng pamilya nila doon sa boyfriend po ng pamangkin nila. Kaya hindi siguro tanggap nitong boyfriend, kaya nagkaroon po ng ganong insidente. Naaresto ng pulisya sa lugar ang 20 anyos na boyfriend at ang kaibigan niyang 23 anyos na nahulihan ng kalibre 38 baril na kargado ng mga bala. Sa follow-up operation, nahuli naman ang 26 anyos na kaibigan na nakuhanan ng kalibre 45 na gun replica. Request na po tayo ng firearms verification, pero po lumalabas doon na hindi po sila lisensyado na magkaroon po ng sarili nilang baril. Tumangging magbigay ng pahayag ang 20 anyos at 26 anyos sa mga sospe, habang ang 23 anyos nilang kaibigan. Sa korte na lang po natin pag-usapan, sir. Maharap ang tatlo sa reklamong grave threat. May karagdagang reklamong physical injury ang 20 anyos, habang ang dalawa pa niyang kaibigan ay reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang pedestrian nang mabangga ng bus sa Gumaca, Quezon. Chris, ano ang detalye ng pangyayari? Connie, hindi raw gumana ang preno ng bus kaya nito nabangga ang binatilyong naglalakad noon sa kalsada. Base sa investigasyon, bago ang insidente ay nasiraan ang bus sa barangay Inaklagan. Nagtulungan ang mga pasahero nito para itulak ang bus at nang mapagana, nawala naman umano ito ng preno hanggang sa magdire-diretso sa bangin. 17 sa 29 na sakay nito ang sugatan. Pahirapan ang pag-rescue sa kanila dahil madilim at matarik sa lugar. Hinahanap pa ng mga otoridad ang bus driver. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang pamunuan ng bus. Patay din ang isang lalaki nang mabangga naman ang isang armored van sa Curimao, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang armored van hanggang mawala ng kontrol ang driver nito. Doon na nabangga ang lalaking nakikipagkwentuhan lang daw sa gilid ng kalsada. Nagtamo siya ng matinding sugat sa ulo na kanyang ikinamatay. Nakaligtas naman ang kanyang mga kasama noon. Sumuko sa pulisya ang driver ng armored van na wala pang pahayag. Ayon sa Curimao Police, nagkaroon na ng pag-uusap ang driver at mga kaanak ng biktima. Patuloy pa ang investigasyon. Huli kam ang paglitaw ng sawanayan sa baha sa Purok, Maryland sa Talisay, Cebu sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Tino nitong Martes. Dumaan pa siya sa ibabaw ng nakalubog na kulungan ng manok at lumangoy papalayo.
Ayon sa mga eksperto, posibleng nabulabog sa lungga ang ahas kaya ito lumabas. Kung makakita ng ahas, huwag po itong lalapitan, manatiling kalmado at hayaan itong umalis. Maaari ring tumawag ng otoridad at eksperto para mapaalis ito. Naghain ng reklamong may kaugnayan sa bid rigging ang Department of Public Works and Highways sa Philippine Competition Commission laban sa ilang construction company. Kaugnay po yan sa questionableng flood control projects. Sa gitna ng investigasyon, may panawagan naman ang pinuno ng ICI. Balitang hatid ni Joseph Morong. Bitbit ni Justice Andres Reyes Jr. ang placard na ito, pag-ibig daw at hindi kasakiman ang kailangan ngayon. We need to love our country. We need to love our countrymen. Hindi yung swapang ka, pera tinatago mo. Ipinananawagan niya ni Reyes sa gitna ng mga anomalyang iniimbestigahan ng pinamumunuan niyang Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng mga flood control projects. Tulad na lamang ng nakita ng Commission on Audit o COA sa Bukawi, Bulacan na nagkakahalagang 95 million pesos. Idineklarang natapos itong Enero 2025 lamang, kompleto ang bayad. Pero ayon sa COA, wala namang naitayong istruktura sa sinabing lokasyon sa Barangay Bambang. Kaya inirekomenda ang ICI sa Ombudsman na kasuhan ng graft, malversation of public funds at iba pa ang mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office sa pangunguna ni dating District Engineer Henry Alcantara at kinatawan ng kontraktor na Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Beam Team Developer Specialist Incorporated na si Alan Payawal na nameke umano ng mga dokumento ng proyekto. Hinihinga namin sila ng pahayag. Para sa ghost project na yan sa Bukawi, Bulacan, wala mga mambabatas o mga proponent na nagpondo sa proyektong yan ang inirekomendang kasuhan ng ICI sa Ombudsman. Puro mga engineer at kontraktor pa lamang. Paliwanag ni Reyes, wala pa silang nakitang koneksyon ng mga mambabatas sa proyektong ito. No, there is definitely a connection, but we still have to establish the connection. Hindi naman pwedeng may gagawin yung DPWS na walang nagbigay ng kontrata o project referral Hindi po nila sinabi sa ICI kung sino yung nagputos sa kanila? Hindi, nagbigay sila ng mga pangalan. But hindi lahat siguro. O baka yun ang alam nila. I don't know if they're withholding or what. Tungkol naman sa ipinangakong live streaming ng ICI sa Senado, kasalukuyan pa raw sila nagbabalangkas ng rules. Hindi naman kami korte. Okay. So, it's better talaga na we investigate without other people present. Kasi yung testigo o yung akusado, pag maraming tao, hindi iba yung kilos People screaming for live streaming should understand na hindi kami pulis na kami. Naghain naman ng reklamo ng bid rigging si DPWH Secretary Vince Dizon sa Philippine Competition Commission laban sa mga kontraktor na St. Timothy Construction Corporation at Silver Wolves Construction Corporation at ilang opisyal ng DPWH Davao Occidental at La Union kaugnay sa 15 kontrata ng mga maanumalyang flood control projects doon. Ayon kay Dizon, 3.13 billion pesos ang maaaring imulta sa mga sangkot kung mapapatunayang pineke nila ang bidding. Hinihinga namin ng pahayag ang mga nasabing kumpanya. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi raw pipigilan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglalabas sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Yan ang sagot ng Malacanang matapos hingin ng ilang civil society group sa Office of the Ombudsman ang kopya ng SALN ng Pangulo. Gayon din ang kay Vice President Sara Duterte, dating Ombudsman Samuel Martires at iba pang opisyal ng gobyerno. Sa ilalim ng bagong guidelines ng Ombudsman, pwede nang humingi ng kopya ng SALN kahit walang letter of authority mula sa opisyal na namamayari nito. Epektibo ang bagong guidelines sa November 15. Nauna nang sinabi ng Pangulo na handa siyang isa publiko ang kanyang SALN. Mainit na balita, 4% ang Gross Domestic Product o GDP growth ng Pilipinas sa ikatlong quarter ng 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito ang pinakamabagal na GDP growth mula noong first quarter ng 2021 na panahon pa ng COVID-19 pandemic.
Sabi ng PSA, kabilang sa mga nagpalago sa GDP nitong third quarter, ang wholesale at retail finance at professional services. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, mas mababa ang GDP growth nitong third quarter kaysa sa target ng gobyerno na 5.5 hanggang 6.5% para sa 2025. Ito na ang mabibilis na balita. Tumagilid ang SUV na yan matapos sumalpok sa Center Island sa bahagi ng ADB Avenue sa Pasig. Sa lakas ng impact, napinsala ang Center Island. Ligtas ang driver na nagtamo ng pasa sa mukha at dinala na sa ospital. Naialis din sa kalsada ang SUV at hindi nagdulot ng traffic sa lugar. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad tungkol sa insidente. Arestado ang isa pang akusado sa panloloob sa apartment ng mga masahista at pangahalay umano sa dalawa sa kanila sa Pasay City noong August 29. Sa bisa ng warrant of arrest, nahuli ng mga otoridad ang lalaki sa Malate, Maynila. Nahaharap sa reklamong robbery with rape ang mga akusado. Una nang sumuko sa mga otoridad ang kasabwat niya. Pareho nilang itinanggi ang mga paratang. Planong magtakda ng Department of Agriculture ng maximum suggested retail price sa pulang sibuyas at karneng baboy. Kung magkano yan, alamin natin sa balitang hatid ni Bea Pinlac. Hindi pa man nahihiwa ang mga panindang sibuyas na ito, mapapaiyak ka na sa presyo. Nasa 130 to 180 pesos ang presyo ng kada kilo ng sibuyas dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Masakit. Actually, hindi lang naman talaga sibuyas ang mahal. Halos lahat ng gulay nagmamahal. Talagang napakahirap. Napakahirap sa pagbabudget. Pero ayun na nga, sinasabi ko, wala tayong choice kundi talagang gagawan mo ng paraan. Sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot ng 200 pesos kada kilo ang bentahan ng sibuyas sa mga pamilihan sa Metro Manila. Marami naman daw ang supply ng imported sibuyas, kaya pinag-aaralan ng DA na magtakda ng 120 pesos maximum suggested retail price para rito sa susunod na linggo. Magandang balita para sa mga mamimili ang pagtatakda ng MSRP. Malaking may tutulong sa amin yun. Pero sana talaga, mahirap din kasi umasa. Antayin na lang talaga natin at gagawa na lang talaga tayo ng paraan. Ang mga nagtitinda ng gulay, tiyak daw naaaray. Hindi pwede. Hindi na kami magtitinda niyan pagka yung presyo nila ang masusunod. Kasi ang puhunan namin 150 na eh. Pati presyo ng karning baboy posibleng lagyan ng MSRP. Palaisipan daw kasi sa DA kung bakit mataas ang presyo ng baboy lalo na ng liempo dahil mababa naman ang farm gate rates. Ang liempo talaga mataas kasi alam mo naman mataas talaga kahit noon pa. Nangangamba naman ang ilang nagtitinda ng baboy sa posibleng epekto ng mababang MSRP sa kita nila. Sobrang tumal ngayon, sa totoo lang. Mas totoo, hindi kami kumikita ngayon. Pwesto, tauhan, kulang pa. Dapat sila mga dealer, mga supplier, sila magbaba ng baboy, hindi kami. Sa Mega Q-Mart, umaabot ng 450 pesos ang kada kilo ng liempo at 360 pesos naman sa Kasim. Sa monitoring ng DA, nabibili ng hanggang 480 pesos ang kada kilo ng liempo sa mga pamilihan sa Metro Manila. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep. Sa mga motorista, may posibleng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, tinatayang humigit kumulang 35 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina, matapos ang 5 sunod-sunod na linggong price hike. Inaasahan namang magpapatuloy sa ikatlong linggo ang taas presyo sa diesel na nasa 30 centavos kada litro, pati sa kerosene na 35 centavos kada litro. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, tanging sa LPG at kerosene lamang magkakaroon ng price freeze sa mga lugar na nasa state of calamity. Arestado na ang 2 suspect sa pagkamatay ng isang babaeng natagpuang nakagapo sa isang hotel sa Santa Mesa, Maynila nitong Oktubre. Balitang hatid ni Jomar Presto.
Wala ng buhay at nakagapos pa ang mga kamay. Ganyan nadat na ng mga otoridad ang 35 anyos na massage therapist na si alias Len sa loob ng kwarto ng isang hotel sa Santa Mesa, Maynila umaga noong October 23, 2025. Ang sospek sa krimen, isang babae at lalaki na nakita umanong sabay na dumating sa hotel noong hapon ng October 22. Ibinuk daw nila ang biktima na umalis sa kanyang tinutuluyan sa Taguig City bandang alas 5 na ng umaga na October 23 at dumating sa hotel bandang alas 5:30 na ng umaga. Ang ginawa nila dito sa biktima natin, tinali nila gamit yung para kortina ng hotel at saka may ginamit pa silang isang pantali din, yung bandage nung parang arm bandage nung isa sa mga suspect. At yun nga, ang naging dahilan doon, sinakal at hanggang mamatay itong ating biktima. Makalipas sa mahigit isang oras, may kita na ang sospek na babae na nagmamadaling maglakad sa bahaging yan ng Old Santa Mesa. Nagpaikot-ikot pa siya bago tuluyang sumakay ng jeep. Sinubukan pa siyang habulin ng roomboy pero hindi niya naabutan ng babae. Hindi naman nahagip ang sospek na lalaki na sa kabilang direksyon naman dumaan. Nitong October 30, tuluyang naaresto sa Naik, Cavite ang 32 anyos na lalaking sospek. Habang sa Pasay City naman nahuli ang 32 anyos na sospek na babae. Na-inquest na sila at nasampahan na ng reklamong murder. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na suffocation ang ikinamatay ng biktima. Pagnanakaw umano ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa krimen, lalo at may kaparehong kaso noon ng babae na posibleng modus na ng mga sospek. Meron nakita na kaso niya na robbery with frustrated homicide. Ganun na ganun din yung ginawa nila. Dito ngayon sa isang hotel naman sa Pasay. Itinanggi naman ng mga sospek ang krimen. Sinabi ng sospek na lalaki na dati silang magkarelasyon ng sospek na babae. Nangangamba raw sila sa kanilang seguridad. No po. Wala po talaga akong alam sa nangyari. Yun lang po yung totoo. Wala po talaga akong alam sa ginawa ng tao na yan. Basta gusto ko lang po makasigurado sa kaligtasan namin dalawa. Isisi ko talaga kasi talagang nahihirapan na po ako talaga dito. Una namang sinabi ng barangay na may kakulangan talaga sa seguridad ng hotel dahil walang gwardya na nagbabantay rito. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng hotel. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita din sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nasawi dahil sa rock slide ang isang babae sa Vallehermoso, Negros Oriental. Cecil, anong detalye sa balitang yan? Rafi, nabagsakan ng malaking bato ang 23 anyos na biktima. Ayon sa pulisya, nasa loob ng bahay nila sa Barangay Tabon ang babae nang magka-rock slide. Nasa pulsyan ng bato sa ulo at idiniklarang dead on arrival sa Rural Health Center. Ang pagguho bunsod pa rin sa nagdaang Bagyong Tino. Sa bayan naman ng Ayungon, 2 babaeng senior citizen ang sugatan sa magkahiwalay na disgrasya sa mga evacuation center. Ang isa, nabagsakan ng gumuhong kisame sa Gumintok Elementary School dahil sa malakas na hangin. Ang isa naman, nabagsakan ng naputol na sanga ng puno sa Barangay Awaan. Agad naman silang dinala sa ospital para gamutin. Sa Panabo, Davao del Norte, arestado ang 2 lalaki dahil sa iligal na pagre-refill at pagbebenta ng mga butane gas canister. Sinugod ng NBI Regional Office ang bahay ng mga sospek sa Barangay Credu dahil sa sumbong ng isang kumpanyang ginagamit umano ang mga canister nila sa iligal na produksyon. Narecover sa mga sospek ang mahigit 1,600 na gas canisters, 10 malalaking LPG tanks at mga makinang ginagamit sa pagsasali ng gas. Ang modus, ibinibenta nila ang mga nirefill na canister ng mas mura. Aminado ang mga sospek sa krimen na 2 taon na raw nilang ginagawa. Nahaharap sila sa patong-patong na reklamo. Inaalam pa ng NBI kung sino ang nag-utos sa mga sospek. Paalala ng NBI, huwag tangkilikin ang mga hindi lehitimong gas canister dahil delikado itong gamitin. Tumatanggap na ang Social Security System o SSS ng mga application para sa calamity loan ng mga miyembro nito na nasalanta ng Bagyong Tino. Hanggang 20,000 pesos ang maaring mahiram ng qualified members.
Kabilang sa requirements para sa loan, dapat nakatira o nagtatrabaho sa lugar na isinailalim sa state of calamity at may hindi bababa sa 36 na monthly contributions sa SSS. Babayaran ang calamity loan sa loob ng 2 taon na may 7% interes. Hanggang December 5, tatanggap ang SSS ng mga application. Kaugnay sa nagpapatuloy pa ring search and rescue operations sa ilang probinsya sa Visayas matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino at paghahanda sa inaasahang super typhoon na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Kausapin na natin si Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang tanghali sa ating mga viewers. Apo, kumusta na po yung pagkalat nyo ng datos sa bilang ng mga nasawi or nawawala sa mga lugar na hinagupit ng Bagyong Tino? Hanggang kailan po gagawin ang search and rescue operation o yung search and retrieval na po ba yung susunod? Sa ngayon, Rafi, yung kaninang as of this morning, meron na tayong 188 na mga kababayang nasawi dahil dito sa Bagyong Tino at meron pang missing na 135. So tuloy-tuloy pa rin yung search, rescue and retrieval dito sa mga nawawala nating mga kababayan, specifically dito sa Cebu at ganun din sa Negros Island region at saka sa iba pang area. Anong nakikita niyong dahilan nitong maraming nasawi dahil hindi naman tayo nagkulang sa paalala, may mga forced evacuation pang nangyari, pero bakit po umabot ng ganito kadami yung mga namatay lalo na doon sa mga dinaanan ng flash floods? Rafi, may mga areas dito na hindi pa ito nadaanan dati ng mga pagbaha. Kaya kahit may mga paalala tayo, kumbaga hindi naman sanay na mag-evacuate yung mga areas na ito. At saka yung tindi rin talaga ng ulan na ibinuhos, especially mga highly urbanized area ito. Maraming mga sementado na siyempre, of course, highly concretized. So hindi ito dati binabaha. Tapos ngayon, dahil sa bigat ng ulan na ibinagsak, dahil highly concretized ay binaha na po. Kaya nga, Rafi, if I may jump to the next, yung typhoon, yun talagang sinasabi natin, hindi na dapat gawing basihan yung historical na porket hindi tayo binabaha dati, ay kailangan lumikas kapag sinabi ng lokal na otoridad. Ayun na nga po, paalala na rin natin na talaga nagbabago na yung panahon at pati yung forecast. Kuminsan talaga mas malakas yung buhos ng ulan. Pero kuminsan naman mas mahina. Kaya siguro nagiging kampati ang ating mga kababayan. Kumusta yung paghahanda ninyo? Paano nyo kinukumbinsi yung mga lugar na dati hindi naman tinatama na matindi na kailangan ng lumikas kapag sinabi ng mga otoridad? Ngayon, Rafi, ang kasama natin sa NDRRMC, yung Department of Interior and Local Governments, nagpalabas na ito ng direktiba sa ating mga lokal na pamahalaan. Ang mahalaga kasing malaman talaga natin dito, lalo na yung mga komunidad at mga LGUs, saan, kailan at gaano kalakas ang ulan at hangin na mararamdaman natin dun sa mga kanya-kanya nating lugar para alam natin na kailan dapat talaga lumikas. Like kapareho nito ngayon, nagpalabas ng direktiba na depende sa mga lugar, merong dapat ay Sabado pa lang, yun na yung huling araw ng preemptive evacuation. Meron namang iba na linggo hanggang linggo pwede pang mag-preemptive evacuation. So dapat talaga alam natin sa bawat lugar natin yun. Meron din po siyempre ang mga other considerations like we're looking at yung high tide din, anong oras yung high tide doon sa lugar ninyo, coastal area ba yan? 'Di ba? Kung malapit ba sa dam, So may mga dam din tayo especially sa northern and central Luzon, na yun yung tatahakin nung bagyo. And even some other parts of Luzon also, southern Luzon, hanggang sa Visayas, dahil ang tinitingnan natin dito sa bagyong paparating ay malawak nga po. In fact, mahigit 1,000 kilometro yung lawak nito. Kaya ibig sabihin mas marami po talaga ang dapat mag-preemptively evacuation, lalo na yung mga nasa baybaying dagat, yung mga nasa mababang lugar, at yung mga listahan po ng DENR-MGB na dapat kung nandun tayo sa listahang yon at saka sa rainfall warning ng Pag-asa ay dapat po talagang lumikas tayo. Siguro hindi na rin na dapat umasa sa gobyerno, dapat mag-research na rin at alamin ng mga bawat residente kung nasa dangerous na lugar ba sila. Sapat po ba yung mga tauhan at kagamitan ng mga ng OCD para rumisponde sa anumang sakuna? Tumutulong pa ho kayo hanggang ngayon sa may Central Visayas. At we understand, may mga resources din na galing ng Norte na tumulong sa Visayas. Pabalik na rin siguro sila by this time. Paano po nyo po pinaghahandaan ito?
Tama, Rafi, no? Ang OCD, no, hindi lang yung Office of Civil Defense, kasama na yung iba't ibang ahensya na kabilang sa National DRRM Council natin. So nagtutulong-tulong at nagsasama-sama ang mga ahensyang ito, no, para na nga dun sa pagpreposisyon ng mga resources natin dito sa paparating na bagyo, no. Kaya nga po yung ating mga iba't ibang ahensya ng response clusters nakapreposisyon na rin po ng mga tao, ng mga equipment, no, sa iba't ibang lugar, lalo na dito sa Northern at saka sa Central Luzon. And at the same time, sabi kasi ng Pangulo, huwag pa rin pababayaan siyempre yung response operations natin dun sa mga apektado ng bagyong Tino. Ano po bang parameters kung kinakailangan na ang preemptive o mandatory evacuation? O Rafi, iba-iba, no? Unang-una, syempre, yun nga, yung binabanggit ko kanina, no, saan, kailan at gaano kalakas. So kapag ganito, tinitingnan natin malakas yung bagyo at maaaring maging super typhoon ito. So lahat ng mga nasa coastal areas dito sa Northern at saka sa Southern Luzon at saka sa Central Luzon din, no? And even some parts dun sa Eastern Visayas. So ibig sabihin, mahahagip yun, ano, nung storm surge dahil malakas yung mga hangin, no? So yun ay dapat talaga mag-preemptive evacuation yung mga yon. Ganun din yung mga tatamaan ng malakas na ulan. Ang Pag-asa, merong mga rainfall warning, no? Itong mga tinamaan ng bagyo ng Tino, ito yung mga karamihan dito ng mga red rainfall warning. So ibig sabihin 200 millimeters pataas ang pwedeng ibagsak na ulan nito, ano? Nakita natin yun sa Cebu, ang mahigit 200 millimeters na pag-ulan halos yung buong ground floor abot yung pagbaha na yun, ano. So ito yung mga basehan natin, ano. And then kasama syempre yung binabanggit natin kanina, no, if you are kung malapit sa dam, tapos mag-abiso ang lokal na pamahalaan at saka yung mga authorities doon sa dam, ano, na magre-release ng tubig. So ito yung sa mga basehan natin, no. Meron pa pong isa, no, yung Hazard Hunter PH, nakikita doon kung yung lugar ninyo ay prone sa pagbaha o kaya sa rain-induced landslide. So kapag kasama tayo doon sa mga lugar na yon at identified areas, so mahalaga po talaga na mag-preemptive evacuation po tayo. Siguro simple lang, ano, pag kayo nasa malapit sa dagat, kailangan na lumikas. Pag kayo nasa malapit sa ilog o sapa, pwede rin magkaroon ng mas malaking pagbaha at flash flood sa mga lugar na yan kung kaya't kailangan ng lumikas. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Update tayo sa isinasagawang kilos protesta ng ilang grupo sa labas ng Office of the Ombudsman. May ulat on the spot si Salima Refran. Salima? Connie, nagka-atensyon nga dito sa Office of the Ombudsman ang kalampagin ng iba't ibang grupo ang gobyerno para nga mapanagot ang mga dapat managot sa isyu nga ng korupsyon sa likod ng mga flood control at infrastructure projects. Alas 10 ng umaga nang sumugod sa Office of the Ombudsman ang kilusang bayan kontra kurakot. Hinabol nila ang convoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na eksakto namang papasok ng gate ng Ombudsman. Pinigilan sila ng mga pulis ng QCPD. Dito na nagkatulakan at nagkagirian ng mga rallyista at mga pulis. Kinalampag nila ang gate ng Ombudsman at pinilit pang maglagay ng tarpaulin. Ilang minuto pang nagpatuloy ang girian hanggang sa may namagitan na leader ng mga grupo. Nag-spray paint din ang grupo sa mga letrato ni Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, Ombudsman Remulla at logo ng isang contractor na sanhi raw ng malawakang pagbaha sa Cebu nitong Bagyong Tino. Ang kanilang sigaw, walang dapat cover-up sa investigasyon sa korupsyon sa mga flood control projects. Dapat din daw pati si Pangulong Bongbong Marcos ay maimbestigahan dahil abot raw sa kanya ang pananagutan sa nangyari. Paulit-ulit na lang daw na nabibiktima ang mga karaniwang Pilipino sa kasakiman ng mga nasa kapangyarihan. Narito ang bahagi ng ating mga panayam kanina. Dapat ay isama si Marcos Jr. na iimbestigahan dahil naniniwala kami na si Marcos Jr. ang pangunahing korap dito. Kitang-kita doon sa mga investigasyon na nagaganap, may nag-uugnay kay Marcos Jr. Siya ang pumirma ng napakalaking pondo para sa flood control project. Hindi kami naniniwala na wala siyang alam. Bukas po, anniversary ng Yolanda. 12 years later, bulok pa rin ang ating sistema. Marami pa rin ang namamatay dahil sa mga kurakot sa pamahalaan. Sa nangyayari po ngayon, mukhang hindi umaabot hanggang Malacanang ang investigasyon.
Connie, bago nga mag-alas 11 ng umaga ay payapang nag-disperse ang mga grupo dito nga sa Ombudsman. Samantala, kapapasok lamang na balita, ang Office of the Ombudsman ay inanunsyong nagtalaga na ito ng isang special task force para imbestigahan yung mga flood control projects kaugnay nga ng pananalasa ng Bagyong Tino sa Visayas. At yan muna, latest mula nga dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Connie. Maraming salamat sa Lima Refran. Kung may nag-aalok po sa inyo mula sa Office of Civil Defense na magbigay ng donasyon para sa mga biktima ng Bagyong Tino, hindi po yan totoo. Ayon sa OCD, may nagpapanggap umanong staff ni OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV para magsolicit ng donasyon para sa mga nasalanta sa Cebu. Hindi raw po humihingi ng donasyon ng ahensya sa pamamagitan ng kanilang mga empleyado. Kung gustong tumulong, pwede raw itong idirekta sa kanilang tanggapan o sa Department of Social Welfare and Development. Aside kay star of the new gen Jillian Ward, tampok rin sa KMJS Gabi ng Lagim ang ilang talented actors ng henerasyon ngayon. Kabilang dyan ang sparkle actor na si Miguel Tan Felix na gaganap ng isang seaman sa pelikula. Chika ni Miguel, hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ang role. Ang multi-awarded actor na si Elijah Canlas, aminadong natakot sa pag-shoot sa gubat at in-enjoy lang ang oportunidad. Gaganap naman siyang isang Pinoy mythical character. Ang isa pang sparkle actor na si John Lucas, humugot naman ang inspirasyon at emosyon sa panonood ng horror films. Tampok din sa pelikula ang sparkle actor na si Nikki Ko na nagkaroon ng spooky experience habang nasa shooting. Nakapalibot kami dun sa i-exercise. Tapos biglang may tumunog sa gilid. Walang ganon, sabi ng props. May head. Oh, nagtanong kami, may ganon ba dito? Wala. Oh my God. Tapos naghanap kami, baka may cellphone, baka may nantitrip. Wala talaga. Weather update tayo sa bagyong inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong pong weekend. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating taga-subaybay. Gaano kalakas ang hangin at ulan at kailan mararamdaman ba ang bagyo na tatawaging Uwan? Well, sa ngayon po, ang bagyong may international name na Pungwong ay nasa severe tropical storm category na. No? At inaasahan natin na posible pang umabot ng typhoon hanggang super typhoon category bago ito tuloy mag-landfall dito sa may bandang northern and central Luzon area. Kaya yun nga, yung paunang abiso natin at the moment, meron tayong press conference para hanggat maaga, mabisahan natin mga kababayan natin generally over the Luzon and some parts of the Visayas area patungo nga sa paparating na bagyong C-Uwan. Para lang mas malinaw doon sa mga dadaanan nitong bagyo, anong mga probinsya po ito? Pati po ba Metro Manila makakaramdam din nitong super typhoon over the weekend? Sa ngayon, ang pagtaya po natin, ang pagkilos nitong bagyong C-Uwan ay posible nga itong mag-landfall dito sa may bandang southern Isabela, northern Aurora area sa darating po na sa pagitan ng linggo ng gabi hanggang Lunes ng madaling araw. Then yung sentro nito ay nasang tatawid nga ng northern and central Luzon area. Subalit dahil malawak po yung tinatawag nating radius o yung nasasakupan ng bagyo, posibleng hanggang sa Metro Manila, southern Luzon area maging sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas ay maramdaman nga itong epekto ng bagyong C-Uwan sa mga susunod na araw. So, ang pagtaya po natin sa darating na Sabado bukas, once na pumasok na ito na ating PER at binigyan nga ng local name na Uwan, ang unang makakaramdam ng epekto ay itong mga lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Itong Bicol Region, Eastern Visayas at maging itong lalawigan ng Cagayan, Isabela at Aurora. Then, Sabado ng tanghali hanggang Linggo ng tanghali, of course, magiging mas marami yung pag-ulan, yung mga more than 200 millimeters of rain sa nakararaming bahagi po ng Northern Luzon at ilang bahagi rin ng Central Luzon. And of course, may mga pag-ulan din tayong inaasahan dito sa Metro Manila at sa ilang bahagi po ng Southern Luzon. Okay, so lilawin lang ho natin dito sa Metro Manila, lalo na ngayong weekend. Mararamdaman ho ba ito sa Sabado na rin, yung malalakas na ulan? O ito ho ba ay yung mga, kumbaga pabugso-bugso lang na hindi ganun kalakas na ulan pa? Bukas po, generally, hindi pa naman gano'ng ramdam sa Metro Manila epekto nito. Pero yun nga, possibly sa Bicol Region at ilang bahagi ng Eastern Visayas
ay mararamdaman na immediate effect nito. And then habang patuloy na lumalapit ang bagyong si Uwan dito sa Northern Central Zone area, Saturday afternoon up to Sunday, and then Monday and Tuesday, of course, mas maraming uulanin, kasama na nga dyan ang Metro Manila po. Alright, so may parang paghahanda pang po pwedeng maganap, at least doon po pagdating ng Sabado in the Metro at Karatig probinsya, except for doon po sa mga areas sa may Northern Luzon ang talaga makakaramdam na po nito. Well, tama po. Yun nga, yung pinapalabas po nating Tropical Cyclone Advisory ay dinidisseminate, pinapamahagi po natin yan sa mga partner agencies natin sa paghahanda. At ito nga, available po sa ating official website para yung mga kababayan din natin ay agarang makita yung update natin patungkol nga dito sa paparating na bagyo. Alright, marami pong salamat sa inyo pong update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Maraming salamat din po at magandang araw. 48 days na lang before Christmas, mga mare at pare, nagdagdag ningning ang ilang Kapuso stars sa kabi-kabilang Christmas events. 3, 2, and 1! Yan ang grand reveal sa giant Christmas tree sa isang mall sa Mandaluyong. Tadtad yan ng iba't ibang Christmas lights at character designs. Present dyan si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera at Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Game rin silang nagpa-picture sa fans. Nagningning ang isang iconic giant Christmas tree sa Quezon City. Personal kong natunghayan ang lighting ceremony nito kagabi. Spotted ko rin sa event sina PBB Celebrity Collab Edition big winners Mika Salamanca at Brent Manalo. Pati na sina ex-PBB housemates Clarice de Guzman, Bianca de Vera, PBB host Alexa Ilacad at unkabogable star Vice Ganda na nag-perform sa event. Sa mga Kapuso Redditor, parating na kami ni Rafi sa Kamuning Station. Bilang bahagi po yan ng 20th anniversary ng Balitang Hali, makakasama nyo kami ni Connie mamayang hapon sa Ask Me Anything. Ask Us Anything. Yes. Mapa-life o kaya career advice man yan. O experience namin sa coverages o sa production dito po sa Balitang Hali, pwede nyo yang itanong. Makikita ang Ask Me Anything namin ni Rafi sa News PH subreddit. At magsisimula kaming sumagot mamayang 1 p.m. See you there, mga Kapuso! Samantala, mag-ingat at maghanda po tayo sa Bagyong Uwan. Ito po ang Balitang Hali at bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampe. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.